Itutuloy ang Rusong St. Petersburg kung saan nagpapatuloy ang economic forum ni Vladimir Putin ay muling inatake ng mga Ukrainian na drone. Kinagabihan, tinamaan ng mga Ukrainian drone ang mga arsenal ng hukbong dagat ng Rusya base sa Kronstadt at oil depot sa Kuban at may iba pa. 12 ng pasilidad sa Russia at sinakop na teritoryo ng Ukraine ang tinamaan kasabay ng babala ni Volodymyr Zelensky. Kaya ngayon malinaw na ang dahilan. Hayagang nag-alok si Zelensky kay Vladimir Putin ng kapayapaan. Pagkatanggi ni Putin sa personal na pagkikita, agad inanunsyo ni Zelensky ang serya na malalakas na atake sa Russia. Ayon sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, pinalampas ni Vladimir Putin ang huling tsansang tapusin ang digmaan ng walang malaking epekto sa Russia. Agad silang nagpalipad ng drone at missile sa Russia at ayon sa insider, naganda ang Ukraine ng ilang bugso ng tunay na malawakang pag-atake laban sa Russia. Bukod pa rito, nagsimula na talaga ang pagbagsak sa sinakop na Crimea. Napasa ilalim ng mga Ukrainian drone sa aktual na kontrol ng putok ang mahalagang rutang lohistikal ng mga mananakop sa sinakop na timog. Ito ang kalsada mula Melitopol papuntang Crimea sa Tsangar. Sa totoo lang, na-blockade ang Crimea. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Noong gabi ng Hunyo 6, inatake ng mga Ukrainian drone ang mga arsenal ng hukbong dagat ng Rusya, ang base sa Kronstadt at oil depot sa Kuban. Iniulat ito ng presidente ng Ukraine, Volodymyr Zelensky. Narito ang kanyang sinabi. Noong nakaraang gabi, tumawid ang ating mga drone ng 1,000 kilometro papunta sa reyon ng Petersburg at sa mga base sa Kronstadt patungo sa mga arsenal ng hukbong dagat ng kalaban. At gayon din, ang ating mga pangmalayang parusa ay tumawid ng humigit kumulang 500 kilometro papunta sa reyon ng Krasnodar at tumama sa imbakan ng Langis. Ang pag-atake ay dahil sa pinagsamang operasyon ng mga tauhan ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, SBU, at pangunahing tanggapan ng intelihensya. Ang mga pag-atake sa Russia ay dulot ng kagustuhan ng lider nitong makipagdigma kaya nagpatupad ang Ukraine ng parusa laban sa agresyon. Kailangang tapusin ng Russia ang kanilang bigmaan at itigil ang mga pag-atake sa buhay. Laban sa kawalang katarungan, makatarungan ang tugon ng Ukraine. Salamat sa ating mandirigma sa kanilang husay. Dito, bago natin talakayin ng detalyado ang lahat ng mga epekto ng mga pag-atakeng ito, gusto kong bigyang pansin ninyo ang retorika ng presidente ng Ukraine. Kagabi, 5 ng Hunyo, matapos ang tugon ni Vladimir Putin sa liham ng presidente ng Ukraine na nag-alok tapusin ang digmaan at magtagpo, sinabi ni Zelensky. Sa kasamaang palad, muli pinili ng Russia ang digmaan. Narinig ng lahat ang mahina niyang sagot na yon. Ayaw lang talaga niyang tapusin ang digmaan. Ayaw ni Putin na may baguhin at aminin na ang digmaan ay pabor lang sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na kumukubra ng pera mula rito. Ibig sabihin, dapat bawasan ang pera ng Rusya at dagdagan ang pressure sa kanila. Ano ang ginawa ni Vladimir Zelensky noon? Inanunsyo niya ang bagong pag-atake sa Rusya na parang ang Ukraine ay nag-alok ng kapayapaan sa Rusya. Nag-alok kami ng pagpupulong, tumanggi ang Rusya. Ibig sabihin, mas paigtingin pa ng Ukraine ang mga pag-atake sa teritoryo ng Rusya at susunugin ang logistika ng langis ng Rusya para hindi sila kumita. Sinabi rin ngayon ni Andrei Sybiga ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na pinalampas ni Diktador Putin ang huling tsansang makaalis sa digmaang palpak para sa kanya. Sabi ni Sybiga, masama para sa mga Ruso ang pantanggi ni Putin dahil sa sama pa ang sitwasyon ng Russia. Ani niya, lalaki pa ang mga pagkalugi sa labanan. Ang mga kabiguan ay magiging mas nakakahiya pa, lalong lulubog sa resesyon ng ekonomiya. Mas maraming trabaho ang mawawala, tataas ang buwis at ang implasyon ay tatama sa pinakamahihina sa lipunan. Sa Rusya, wala nang ligtas na lugar na makakaiwas sa pangmatagalang mga pag-atake ng Ukraine. Simula ngayon, lalo pang titindi ang mga pag-atake. Kaya mas malinaw na ngayon kung bakit inilathala ni Zelensky ang bukas na liham na ito, isang liham kay Putin na nananawagan ng kapayapaan. Ngayon, matapos tanggihan ni Vladimir Putin ang dialogo, direkta niyang sinabi na ayaw niyang makipagkita. Gusto ko ng denazifikasyon, demilitarisasyon at makamit ang mga layunin sa militar na paraan. Pagkatapos ng pagtanggi ni Putin, nakakakuha ang Ukraine ng ganap na kalayaang kumilos para sa malawakang pag-atake sa buong Russia.
At kung hindi nasisiyahan ang mga Ruso sa mga pag-ataking ito, alam na nila ngayon kung sino talaga ang tumanggi sa kapayapaan. Si Vladimir Putin yon, ganyan ang komplikadong galawan. Ngayon, pag-usapan natin ang resulta ng pag-atake kagabi. Kumpirmadong nasira ang hindi bababa sa 7 pasilidad at nasunog ang refinerya ng Langis sa Tyumen. Ito pa lang ang mga nakumpirma. At may babanggitin pa ako mamaya, hindi pa dito kasama ang mga substation at iba pang digaanong mahalagang target. Ang pangunahing target ng pag-atake ay ang rehiyon ng Leningrad. Sa gabi ng ika-6 ng Hunyo, matagumpay na isinagawa ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang sunod-sunod na pag-atake sa mga pasilidad kung saan nakaimbak ang mga bala, kung saan kinukumpuni at inihahanda sa labanan ang mga barko ng Russian Federation sa Dagat Baltic. Ang pag-atake ay isinagawa sa ika-15 arsenal ng hukbong dagat ng Russian Federation sa rehiyon ng Leningrad sa base ng hukbong dagat ng Kronstadt. Ayon sa SBU, ito ay isang CP. Ang ganitong operasyon ay nagpapahina sa Baltic Fleet ng kalaban. Ang tinamaan ay mga pasilidad para sa imbakan ng bala, pagkumpuni at pagpapanatili ng mga barko. Ang pagkasira ng mga ito ay nagpapahirap sa lohistika at kahandaan ng fleet ng kalaban at nililimitahan ang kilos ng Russia sa Baltic. Bukod pa rito, tinamaan din ang oil depot ng Peterhovskaya na matatagpuan sa lungsod ng Lomonosov, rehiyon ng Leningrad. Naitala ang pagtama, pagsabog at pagkasunog sa pasilidad. Tinamaan din ang oil terminal ng Nest sa Neste, lungsod ng Lomonosov, rehiyon ng Leningrad, na susunog ang terminal. Kasabay nito, tinamaan din ang arsenal ng kompleks ng imbakan ng mga sandatang pangraketa, bala at kagamitang militar ng sentro ng supply ng material at teknikal ng VPGT Bolshaya Idzora, rehiyon ng Leningrad. May mga pagsabog sa lugar, naitala ang pangalawang pagsabog at sunog. Sa madaling salita, nasusunog ang mga bodega ng riles na puno ng bala, kaya tuloy-tuloy ang mga pagsabog. Ayun, yung mga salamin, lahat ay nanginginig, basta lahat ay gumagalaw. Kasabay nito, inatake ng depensa ng Ukraine ang oil depot sa Ust-Labinsk, Krasnodar Krai. Ayon sa SBU, pagkatapos ng magkakasunod na pagsabog, nagkaroon ng malaking sunog na tumupok sa hindi bababa sa 3 tangke ng petrolyo. Sinalin ang mga subtitle ni Dima Torzok. Sa totoo lang, napakahalagang target ito sa Kuban, lalo na sa Ukrainian Kuban. Dahil itong oil depot na ito na inatake ay isang mahalagang likurang sentro ng imbakan at supply ng gasolina para sa mga tropang Ruso sa timog at silangang direksyon. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng sandatang lakas ng Ukraina. Ngayong araw, inanunsyo ng pamunuan ng ika-3 hiwalay na rehimyento ng espesyal na operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraina na ipinangalan kay Prinsipe Sviatoslav Horoborov na saklaw na ng putok ng mga drone ng Ukraina ang mahalagang rutang logistikal ng mga mananakop sa sinakop na timog. Ito ang kalsada mula Melitopol patungong Crimea. Ibig sabihin, tunuyang naputol ang lohistika papuntang sinakop na Crimea sa Tsangar. Ibig sabihin, ang Crimea ay nasa bahagyang blockade na at tanging tulay ng Crimea na lang ang natitira sa kanila. Sa tulay na yon, pwede ring tamaan. Dito na lang muna ako titigil. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.